Magandang araw mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Senator Amy Marcos nagsalita na patungkol sa mga taong naninira sa Yuntim. Romualdez aka Tambalaslos patuloy pa rin ang pagmamakaawa niya sa mga Duterte na ibalik siya sa kanilang partido, kaso mayroong sabi-sabi na may bagong alaga na si First Lady Liza Marcos o si Liza Smugs, at ito daw umano ay si dating senadora at bagong layan na si Laila de Lima. Nagsisisi at nagkamali ang desisyong ng tambaloslos na ito dahil sobra na ang pagmamakaawa niya sa mga Duterte. Para sa buong detalye, panoorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at ang isyong ito ay naging usap-usapin din sa social media. Merong isang nagsabi, kahit ano gawin nilang paninira sa mga Dutertes ay di maniniwala ang mga taong gising na dahil alam na nila ng mga Dutertes lang nagtatrabaho, makamasa, makabayan at tunay na may malasakit sa Pilipino at bansa natin. Kaming mga DDS na tunay ay nasasabik na matuloy ang tandem ng Duterte-Duterte for President, Vice President sa 2018. Ang isyong ito, sabi din naman ng isang netizen, talagang hinihiya at pinipikon ni VP Sara si Romualdez. Inaarok niya kung hanggang saan ang kaya niyang gawin paghihiganti sa pagkakapahiya niya. Sabi din naman ng isang netizen, talagang hinihiya at pinipikon ni VP Sara si Romualdez. Sabi din naman ng isa, basta kami, do 30 kahit magalit kung sino man, wala kayong pakialam. Sabi din naman ng isa, basta kami. No, pagpapapasok sa ICC. Yung tatlo pong pinaka mainit na balita po ay may kinalaman sa mga Duterte. Kaya talagang masasabi po natin sa ayaw nila at sa gusto. Yung mga Duterte po mukhang hindi po nila maipagpag, no? Real talk po tayo, marami po nagsasabi sa mga na yung Duterte raw po ay irrelevant na. Wala na po silang relevance ngayon at sa darating pong mga eleksyon dahil naglipatan na, etc. etc. Pero iba po yung laman ng balita. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan natin, no? Alam po ninyo, ito pong sa isang banda, laman po ng balita ang lahat ng ikilos ni Sara Duterte, ni Tatay Digong, at ng mga Duterte, no? Maaring sabihin nyo, bakit ganun? Lahat ng gawin na may mga tumitingin. Napakaganda po nito sa politika, no? Real talk po. Sa totoo, ito po yung pangarap, no? Lahat po ng mga nag-aambisyon na tumakbo, lahat po na nag-aambisyon, lalo na po sa national office, ganito po ang gusto nila. Wala kang effort, hindi ka nagbabayad ng press. Visibly, hindi po nagbabayad ng press. Ito po mga Duterte, no? Hindi nila kinakailangan magbayad ng mga press release. Wala po silang PR na halata. Wala eh, di ba? Talagang lumalabas lang yung balita tungkol sa kay Sara Duterte, Tatay Digong sa SMNI lang, sa FB page lang, o talagang hindi po mapigilan yung mga reporter na subaybayan. Kasi sa maniwala kahit sa hindi, ang benta po talaga ng mga Duterte. Sabihin ng iba, Boss Badong, di ba ganyan din yung kay Lenny? Lahat ng ikilos ni Lenny. Iba po yung kay Lenny. Yung kay Lenny po, pilit na pilit eh. Di po ba? Mamamalansya. Sino po ba may interest na namamalansya ka ng isusuot mo para sa graduation ng anak? Pumunta sa ganun lugar, yun po,
Yun po yung mga tinatawag nating press release. Yun po yung talagang pinipick up po ng media, hindi out of, kumbaga, kinakailangan nilang i-promote. Pwedeng bayaran sila o hindi sila bayaran, ano man ang ano, kinakailangan nilang i-promote si Leni. Kaya po laging laman ng balita. Pero ito po, hindi po nila pinapromote eh. Nakukuha niyo po? In a negative way lagi ang pagpe-present nila sa mga Duterte. Pero ganun pa man, sabi nga sa showbiz, publicity is still publicity, negative or positive. Pero at the end of the day, no, makikita naman po natin na napupunta kahit po negative ang paraan nila ng pagpe-present sa mga Duterte, napupunta po sa positive. Di po ba? Kasi ganun talaga eh. Pagtapat ka, katulad po niyan, ang tagal-tagal na nila. Ito, real talk ha, napakatagal na po nila. No? Napakatagal na po nila na hinahanapan ng butas si VP Sara Duterte. Bakit hanggang ngayon ang atake nila kay Sara Duterte 125 million pa rin? At hindi po natuklasan namin na dito ginastos, bumili ng mansyon, bumili ng mamahaling kotse. Wala pong ganun eh. Hanggang ngayon, ilang buwan na, saan ginastos? O real talk po. Kaya nagiging positive eh. Di po ba? Kahit po negative yung pagsisimula ng atake, nagiging positive kalaunan kasi nare-realize ng mga tao, oo nga naman. Eh kung maganda pa pinuntahan ng 125 million, bakit kayo nagagalit? Sandamakmak na nga yun, sinampan yung kaso. Gusto nyo magpaliwanag pa rin. Okay. Ano po itong mga pinag-uusapan na Duterte? Iyan po, yung pagtakbo ni Tatay Digong. Akalain ninyo, sa SMNI niya lang sinabi, hindi po siya nagpatawag ng press conference. Walang ganun eh. Hindi po siya umalis dun sa lugar niya. Sa SMNI lang, kumalat, pinag-uusapan, nagchochori ang mga tao, bakit tatakbo? Ano ang nagpuwersa sa Duterte? Samantalang yung iba, pilit na pilit. Pilit na magkwento. Pilit na pilit nilang gumawa ng kwento. Makikita nyo po ngayon sa Twitter, ang dami pong mga nagkalat na kwento, pati yung war on drugs, nilalagyan po nila. Alam niyo yung war on drugs? Nasaksihan po natin yan eh. Marami po ang nakasaksi na tumahimik sa kanilang lugar. Pasensya na kayo, may ubo lang ako. May ubo lang po tayo. Okay naman, hindi naman nauuwi pa sa trangkaso. Medyo running nose at saka ubo talaga. Okay. So ngayon po, yan, no? Nag-announce lang, pag tinuloy nyo yung pag-impeach kay Sara Duterte sa aking anak, mapipilitan siyang tumakbo. Pinag-uusapan, walang kahirap-hirap. Hindi po kinakailangan. Hindi po kinakailangan ni Tatay Digong na magbayad ng mga press release. Lalong hindi niya kinakailangan na magbayad ng mga vloggers. Kalaban ka na vlogger, vlogger ka na Duterte at mapakalaban ka, hindi mo mapipigilan pag-usapan si Tatay Digong sa announcement niya na siya ay tatakbo muli. O ikalawang punto ay pinag-uusapan. Ito nga po, no? Kalat na kalat. Mamaya may ano po tayo riyan, no? Yung resolution ng mga congressman na hikayatin ang Pangulo, ang ating pamahalaan na papasukin ng ICC. Okay. So, may kaugnayan rin po sa mga Duterte. Mabiling-mabili. At ito po ang nakakamangha sa lahat ng balita na may kinalaman sa mga Duterte.
Dito po ako, sabi ko, star power po 'to. Ito po yung, Ivana Alawi effect na naglaba lang, 'di ba? Binalita na kumending-kending lang si Ivana. Ito po, walang kabog-abog. Bigla pong kumalat yung video na inisnab. Kahapon kalat po yung video na parang inisnab ni Sara Duterte si Martin Romualdez. Hindi kinamayan. Kinabayan lahat ng taong naroon, halos lahat. Pwera si Martin. No? Tapos, tinanong si Sara Duterte, interesado eh. Hindi po nagbabayad si Sara Duterte ng press, ha? Interesado sila sa mga actuation. Alam po ninyo yun? Kayang-kayang dalhin yung pong buong bansa natin, yung interest po sa Duterte. Yan po, mahirap na lang magsabi. Kasi ang Cory Magic nung araw, natatandaan ko, merong Cory Magic eh. Pero saglit lang ang Cory Magic eh. Hindi po tumagal na 6 na taon eh. Sa bandang huli ng panunungkulan ni Cory, galit na mga tao kay Cory. Sa bandang una lang kasi people power, Cory. Pero ito po, natapos yung 6 na taon. No? Natapos yung 6 na taon ni Pangulong Duterte. Ngayon, iba na po Pangulo. Grabe po yung magic ng Duterte. Hindi po, mahirap pong makagawa ng ganyan. Yan po yung anong tawag dito? Yan po yung out of yung mga tao na nasaksihan. Nasaksihan ng mga tao kung paano nagtrabaho si Duterte. Yan po yung walang amount. Sisiraan nyo ngayon nyo sisiraan. Naranasan namin kung paano magtrabaho yung mga Duterte. Sisiraan ninyo, papahiwatig ninyo na magnanakaw ang mga Duterte. Ni akusasyon, wala kayo. Yun po yung Duterte magic. Dinaig po yung Cory Magic. Yung Cory Magic hanggang middle of term lang niya. Nung sunod-sunod na yung kudita, nagkaroon ng mga massacre, Mindiola massacre, etc. Wala na po. Wala na po naniniwala dyan kay Cory. Pero ito po, sangkatutak na paninira. Mula nung nagsimula, sabi nga sa inyo, hindi pa po nag-iinit eh. Hindi pa po nag-iinit yung puwet ni Pangulong Duterte sa Malacanang. Ito na kagad si Dilima. Banat dito. Imbestiga dito, imbestiga doon na. Pero hindi po nila kinaya. 6 na taon na may Duterte magic. 6 na taon na inaabangan ang talk to the people. Tapos na yung termino. May gikan sa masa naman na inaabangan. Grabe. Hindi po kino-cover ng media. Pero persado yung media na i-cover nila. Dahil mahuhuli yung kanilang media outlet. Yung iba po, hirap na hirap, mapunta lang sa dyaryo. Gagawin ang lahat. Papatawag ng press conference, magpapatawag ng mga mag-guess kung kani-kanino. Okay, ito po. Pati yung mga non-action ni Sara Duterte. Uy, Ma'am Sara, nakita ka namin. Hindi mo binati si Tambi. Ano masasabi mo? Wala akong nakita. Balita na kahapon yung pag-i-snub ni Sara Duterte. Balita naman ngayon yung kanyang sagot. Bakit hindi niya kinamayan si Martin Romualdez? Wala akong nakita. Kanya-kanya na namang kanya-kanya na namang espekulasyon. Paanong hindi mo nakita napakalaki nun? Paanong ganun eh? Alam na natin yun. Alam na natin na nagka-snaban. Hindi naman po peke
Inday Sara Duterte matapos ang lahat. Siguro mamayang gabi wala na akong boses talaga, no? Umiinom po ako ngayon ng lemon, eh. Okay. Siguro, siguro mamayang gabi. Eto nahihita ko sa pang-asar ko kay Kimbo. Dahil inaasar ko si Kimbo. Ganun ah. Kimbo naman. Alam ko, sa itsura mo pa lang, baka naman, yung mga tusok-tusok din. Tusok-tusok ng karayom eh. Pasensya ka na, hindi ko na ulitin, hindi na kita gagaya. Huwag na. Tinutusok yata ako ng karayom ni Kimbo. Okay. Ayan po. Iba-iba, umani na naman po ng iba-ibang reaksyon. Ito po nakakatawa. Ang nakakatawa po, yung reaksyon ng mga dilawan. Ito po, isang reaksyon ng dilawan. Ang laki-laking taba-ching-ching ni Speaker Romualdez, hindi mo nakita. Harapang bastusan na ang Unitives o dilawan. Alam niyo, speaking of dilawan, nakakatuwa po, no, na ngayon, bakit po, no? Bakit ko po nasabi na parang yung iba mahihirapan? Biruin niyo si De Lima. Kinakailangan niya magpakulong ng 7 taon para lang makaranas ng putak-tihing ka ng press, no? Para makaranas ka ng 3 araw. 3 araw lang si De Lima. 3 araw na pinagkaguluhan ng press si De Lima. 7 taon po siya nagpakulong. Ngayon po, hindi na po binabalita si De Lima. Saan po abala ang mga tao? Sa interesado mga tao. Usaping Duterte. Bakit mo inisnab? BP Sara, hindi ko nakita eh. Hindi niya nakita. Yan na naman ang naging katatawanan. Pinagtatawanan, no? Pinagtatawanan si Tambi. Bili mo yun, laki mo. Hindi ka raw nakita. Kumbaga, yung taong bayan, yung galit ng taong bayan sa ginagawa ninyo sa Kongreso, no? Yan tama. Yan pinakamaganda. Deserve niya ang nangyayari. Okay. Naawa ko kay De Lima. Kasi ang Rappler nagpahayag kamakailan na sana ma-unite daw ni De Lima yung tunay na oposisyon. Meron pa silang nalalaman na tunay na oposisyon kasi pumapalag sila, hindi sila pumapayag na ang oposisyon Duterte. Ayaw nila. Sila daw ang tunay na oposisyon. Real talk po. Noon, meron akong panawagan noon. Magkaisa tayong mga unit team kasi mape-penetrate tayo ng mga dilaw. Pag nag-away-away tayo, makakapasok yung mga dilaw. Ngayon, wala po eh. Yung kinatatakutan ko noon, kaya ako nangangaral dito sa mga ka-unit team natin na panatalihin natin yung unit team kasi makakabalik yung dilaw. Wala pong babalik na dilaw. Sila po ang nawala sa ere. Alam niyo po kung ano na lang ang dilaw ngayon? Taga-sulsul, taga-nood. Wala na po sila. Hindi na po sila parte. No? Ano na lang po sila? Audience. Ang mga dilawan kakamping audience na lang. Si Leni Robredo, naibalita kasi nakipagyakapan kaya Laila de Lima. Mismo yung nakulong ng 7 taon. Wala na pong nagbabalita ngayon kung ano na nangyari sa 7 taon. Ganito, no? Magtatakat siguro si De Lima. Bakit naubos kagad yung interview ko?
Alam nyo, pumasok ka dyan, Dilima, sa kulungan, wala pang TikTok. Inabutan ka na ng TikTok. Dati, pag sinabing nag-viral ka, at least meron 1 buwan kang kakilala. Naalala nyo yung nag-viral yung mga... Ito yung mga una nag-viral na naalala ko, yung pabebe girls, di ba? Huwag ka pabebe kayo. Di ba, ganon? Oh, matagal-tagal yun. 1 buwan yata yun, o 2 buwan nating pinag-usapan. Before po yan ng TikTok. Nung nagkaroon na ng TikTok, putya, ang balita po ngayon, no? Bukas, panis na. Kung kada interview mo, sasabihin ni Dilima, ganito. Sasabihin ni Dilima, ay magsasampa ng reklamo sa mga nagpakulong sa akin. Isang interview, magsasampa ako ng reklamo, nagpakulong sa isang interview, magsasampa ng reklamo. Lahat ng interview niya, sasampan. Panahon ng TikTok, viral ka ngayong umaga, mamayang gabi, may iba ng viral. Wala. Ayan. Sustain dapat. Gaano ka-irrelevant ang mga dilaw? Bago tayo pumunta sa bago natin balikan yung unit team, gaano ka-irrelevant ang mga dilaw? Yung kampanya nila hanggang ngayon, nadaya pa rin si Leni. May nananawagan pa rin ng malawakang rally para suportahan, ipakita sa mundo na dinaya ni Marcos si Leni. Biruin mo kung gaano ka puro lang utak ng mga kakamping at dilawan. Araw-araw may bago. Kahapon ang viral, inisnab ni Sara Duterte si Tambi. Ngayon ang viral, hindi ko nakita. Bukas meron na naman. Pangarap nyo, tinatamasa ng mga Duterte. Yung mga hindi nawawala sa press, kaya nagbabayad kayo ng mga press people, nagbabayad kayo ng pang-press conference. Hindi kinakailangan ng mga Duterte. Kaya nilang gumawa para mapag-usapan sila, maging sentro sila balita. Sinasadya man nila o hindi. Alam niyo, napakaswerte nitong pamilya na to. Alam niyo kung saan nag-ugat yung swerte nila? Yung pagmamahal sa kanila ng tao, hindi yan nakaugat sa tokis. Tignan niyo hanggang ngayon, hinihirit ng mga dilawan. Mas marami raw nagawa si Pinoy kaysa kay Duterte. Sige, sa pangarap niyo na lang. Ang mga Duterte, ang kagandahan sa mga Duterte, hindi sa tokis, hindi sa magagandang pananalita, hindi sa mga propaganda. Minahal sila ng tao dahil naramdaman natin, nakita natin, naramdaman natin, naamoy natin ang kanilang paglilingkod. Opo, kasama yung naamoy. Kasi amoy na amoy ko yung Dolomite dati, puta, ang bantot dun, taihan yun ng mga dilawan. Dun tumatai ang mga dilawan na yan, kaya ayaw nila eh. Ayaw nilang mawala yung Dolomite. Kasi wala na silang taihan. Real talk po yan. Okay, punta na po tayo ngayon sa ating wag po kayo magbubura. Punta na po tayo dito sa ating sinabi po ni Senator Amy. Kita niyo pati si Senator Amy nagsalita na po. Ang sabi ni Senator Amy, maawa naman kayo. Uunahin niyo pa ba yung pag-iimbita natin sa ICC? No? Taghirap ang bayan, magpapasko. Uunahin nyo pa. Yang pag-imbita sa ICC, samantalang nakikita naman natin na may independent tayo, gumaganang court system. Ang linaw po. Yang pagpapalaya kay Dilima, yan po ang pinaka magandang pinakamagandang argumento against sa pagpapapasok sa ICC.
Kasi si De Lima nga, napalaya. Okay. Pero ito po ang sinabi ni Senator Amy na malupit. Siyempre, tatanungin siya. Sira na po ba ang UNITEAM? Yun ang tanong. Hindi naman ganun na ganun ang tanong. O ano sabi ni Senator Amy? Alam niyo, yung mga principal daw ng UNITEAM, masasaktan yung mga Tambi vloggers nito. Kumapit muna kayo mga Tambi vloggers. Hindi si Badong nga nagsasalita nito. Si Senator Amy to na Marcos ang apelyido. Marcos, alam niyo ba yung Marcos? Tatay niya si Ferdinand Sr. Okay, ano po ang sabi ni Senator Amy? Kaming mga principal. Ako, ang kapatid ko, may president. Kapatid niya, may president, si Bongbong Marcos. Si President Duterte, si Vice President Sara Duterte. Wala po kaming problema. Thank you very much kay Gregory na nagbigay sa atin ng 20,000 yen. Si Pinoy pasasagasa sa tren pag di natapos yan ang pangakong kinalawang na nantuluyan. Makabayan Black naman ang sa ICC, tapusin na sa 2025. Okay. Ano sabi ni Senator Amy? Kaming mga principal sa UNITEAM. Principal sa UNITEAM. Binanggit niya 4. Sila po ang UNITEAM, yung 4 na yun. Duterte Sr., Duterte Digong, Vice President Duterte, si President Bongbong Marcos, si Senator Amy. Wala kaming problema. Ang problema, ito hindi naman gantong-gantong pagkakasabi. Alam ka naman matandaan ko. Ang problema, yung mga nanggugulo sa UNITEAM. Yan, sila yung may pakana nitong paghahain ng resolusyon na imbitahan yung ICC. Ibig sabihin, no? Hindi po nila kinukonsider si Tambi na kasama dun sa principal ng UNITEAM. Sila yung nanggugulo. Alam niyo yung ibig sabihin? Nanggugulo. Sila yung naghain. Tinanong siyempre, mga reporter, naroon na rin lang. Sino po ba itong mga nanggugulo sa UNITEAM? Aba, ewan ko sa inyo, di ba kayo ang taga-Congress? Ayan po ang mahiwagang sagot ni Senator Amy. No? Di ba kayo, aba, ewan ko sa inyo, di ba kayo yung mga taga-Congress? Deny nyo yan, mga Tambi vloggers. Alam nyo, ako naawa kay Pangulong Marcos. Pero minsan, alam mo, mahal na Pangulong Marcos, no? Minsan, naawa ko sa iyo kasi alam ko naman na gusto mo maglingkod ng maayos. Alam ko naman na marunong kayo sa politika ni Senator Amy. Matagal na kayo sa politika Ibig sabihin, alam ko na alam ninyo na sa politika ay addition. Ibig sabihin, yung pinakamalakas ninyong kaalyado, never nyong tatablahin. Pero at the same time, naaawa ko sa iyo, Pangulong Marcos, no? Dahil nararamdaman ko naman na tapat kang naglilingkod. Naawa ko sa iyo kasi ang isa sa mga inaasahan mo dapat, karamihan po na naging presidente, inaasahan nila yung House Speaker. Real talk po yan. Kasi ang House Speaker, ang lahat ng batas na gusto ng Pangulo, ipapasa nila yan na nagkataon pa na kamag-anak incorporated, yun pa ang sinasabi na nakakagulo. Sabihin nyo, hindi naman si Martin Maraming fans ni Martin dito. Hindi naman si Martin Huwag na tayo magbulahan, mga Brad, mga Iha, mga cutie pie, no?
Real talk po. Ano sabi ni ano na nga uli, ni batang-batang Edsel Lagman? Ano sinabi? No? Lahat ng nangyayari sa House of Representatives, may basbas yan ng speaker. Naawa ko kasi yung pinakadapat mong asahan, siya pa yung nakikita na, siya pa talaga yung maaring masabi na nakagugulo. Real talk. Huwag na tayo magano. Yan po ang katotohanan. Mula po na nagsimula itong gulo na to, galing po to lahat sa House of Representatives. Nakisawsaw lang naman yung mga senador eh. Nakisawsaw lang naman si Risa eh. Yan ang katotohanan na hindi natin pwedeng i-deny. At the same time, yung dapat niyang inaasahan, siya yung hindi makatulong sa kanya dahil yun ang nagiging dahilan ng pagkakawatak-watak na unit team. Wala, ano magagawa namin? Hindi, alam nga naman hindi namin ipagtanggol yung mga Duterte. Simple lang po pinagmulan yan. CIF ni Sara Duterte. Kung yan ba naman, ipinagtanggol mo, Martin, yung kay-unit team nyo, di wala sanang ganito kayong problema. Di ba? Alam niyo, sa totoo lang, ang isa pang ginawa ninyo, ni-unite nyo uli yung mga vlogger ng mga Duterte para sumuporta kay Sara Duterte. Alam nyo, may grupo na ng mga vlogger papunta na sana kay Tulfo eh. Napakagaling mo mag-explain ng mali kahit alam mo, luso mo. Galing ba ako? Kahit Sa napanood niyong video mga kabayan, ano naman po ang inyong mga opinyon? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga komento at reaksyon. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your opinions matter. Huwag pong mahihiyang magbigay ng inyong mga saloobin, mga kabayan. At syempre, huwag nyo din pong kakalimutan i-share ang video ito upang inyong mga kaibigan at kapamilya ay maging aware din sa kung anong nangyayari sa ating bansa. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like. Hanggang sa muli!